sa aking palagay, ito ay isang paraan no, na maipahayag nila ang kanilang naratibo na legal yung kanilang ginagawa. In fact, we have contested this several times, even to a point that the Philippine government went up to the arbitral committee and came up with a decision saying that everything that the Chinese government did in that part of the ocean is actually under Philippine territory. So again, they have to be supported by the narratives that they spread all over the country. Kaya nga yun ang ginagamit nila. Most of the bloggers no na identified na sa kanilang panig ay nagpapakalat ng ganitong klaseng naratibo na kung saan sinasabi nila na hindi naman na ano yan, hindi naman na it's a kumbaga open space for everybody. At yan ay may historical basis daw na ang pagmamay-ari niyan ay China, which we definitely contested. Kaya nga tayo umabot do sa arbitral committee. Now, with this new issue about yung Batanes, yung Basi Channel, again, hindi na ito it is another part of bullying, no? They wanted this is what we call creeping invasion, no? Obviously, they succeeded in getting some of the territories in the West Philippine Sea. They went up a little bit more, going north the Philippine Islands because, as Ray has stated, this is a good location for their, I don't know what kind of a military term it is. It's a flanking territory or flanking prepositioning the military installation of of Beijing. So again, kailangan masuportahan nila ng nilang naratibo Kaya nga nakakalungkot isipin na meron tayong mga vloggers, meron tayong sumasang-ayon sa ginagawa ng mga vloggers na ito o yung nagpo-post in favor of Chinese government dito sa usapin ng West Philippine Sea at ngayon usapin ng Batanes.